Okay, here we go. So, na-mention ko to sa mga friends ko about the Harvard Assessment Program. So, kasi nangyari to nung nag-apply ako sa Alorica, a BPO company. So, doon ko na-meet tong Harvard na to. First time ko na-encounter yung Harvard. So, after that, yung Concentrix, nag-apply ako ron. So, nandun pa rin yung Harvard. And this time is Taskas, another BPO company. So, nandun pa rin yung Harvard Assessment Program. So, what is the Harvard Assessment Program? Kasi yung isang friend ko nagtanong siya, what is a Harvard? So, tinignan ko rin sa online, wala akong makitang definition no, na eksaktong-eksakto doon. So, gumawa ako ng video. Ang nangyari kasi, naipasa ko yung Alorica Harvard and Concentrix Harvard and Taskas Harvard. So, parang hindi naman ako sobrang expert, no? Pero by natural means siguro, parang naka-incline ako sa mga assessment programs ng Harvard. Siguro, sa experience ko rin, sa dami na pinasukan ko, no? So, what is a Harvard program? It's an AI-powered matching, no? Ang target talaga nito is use algorithm to match candidates to job roles based on their skills and personalities. So, gamified assessments offers engaging scenarios, test measures, and cognitive abilities and situational judgment, multitasking, and problem solving. So, itong AI-powered na to is matching talaga na sa eksaktong gagawin mong trabaho, no? Pero napansin ko dun sa 3 companies na pinasukan ko, na in-applyan ko, magkakamukha sila. Hindi naman eksaktong-eksakto kasi yung program na to pwede mong halimbawa 1 to 50 yung mga questions, no. Pwede sila mag-rumble pero actually lilitaw pa rin ng lilitaw yung mga questions na yun. Hindi mo pa rin matatakasan. Parang nira-rumble lang, no, na may nauuna, may nahuhuli, no. Pero actually kung naalala ko, siya pa rin yun. So yun yung nakita kong sa AI-powered matching. And yung assessment naman, kitang-kita nyo naman, ang tinetest nila dito is cognitive ability. Yung judgment mo, sa judgment mo dun sa situation na bibigay sa'yo at saka sa scenario, kunwari may problema, tapos paano mo siya isosolve. So lumalabas dito yung judgment mo as a person, no? Kung matibay ang judgment mo, yung hindi ka ngawa ng ngawa na, hindi ka tawag ng tawag, ma'am, sir, ano bang gagawin ko dito? Ganon, di ba? Hindi naman pwedeng laging ganon. Kasi minsan, crunch time, no? Ika nga, crunch time. Ngayon na, magdesisyon ka na kung bibigyan mo ba siya ng discount o hindi mo siya bibigyan ng discount. Kumbaga, ang lumalabas dito para siyang yung, ang tawag, common sense, no? Example ng isang scenario, halimbawa, tumawag yung isang customer, tapos, sabi niya meron kayong 10% off today. Eh bakit wala naman, no? Sasabihin niya, bakit nung nagbayad ako, wala naman ako nakitang 10% off, no? So ang problema pala noon, hindi niya pala nakabit yung kanyang discount coupon, no? Yung discount code, hindi niya naikabit. So ang gagawin mo, ibabalik mo yung 10% niya, no? From your pot, no? Sometimes bibigyan ka ng pot na pwede mong paglaruan na pera kung anong gagawin mo ron. Kasi it's the same thing, di ba? Kung magdedesisyon ka, hindi mo na kailangan tanongin sa boss mo kung isasauli mo ba yung 10% off. Kasi it's the same thing. Kasi may discount nga kayo today. Bakit mo pa kailangan hindi ibalik yung discount niya? Eh, ganun din. Dapat naman talaga makuha niya yung discount niya. Nakalimutan lang niya ikabit yung code. So, yung mga ganun. Situational judgment. Tapos multitasking. So, kausap mo to. Tapos may kausap kang iba. Tinatype mo, ganun. Tapos may tawag ka sa telepono. At itong mga bagay na to ay under time pressure. No? May timer. Kasi titignan nila kung talagang kaya mo talagang mag-work under pressure. No? Kailangan yung na-stress ka, kaya mo siyang harapin. So, problem solving skills at high pressure scenarios, no? So, yun pa yung isa sa Harvard na yun, bias-free hiring. Designed to reduce unconscious bias by focusing on data rather than traditional resumes. So nangyari, interviewing ka, titignan yung mga sinulat mong work experience mo. Actually,
kwento lang yun, no? Pero ito talaga, malalaman talaga kung talagang anong ability mo, no? So, hindi tungkol sa kwento-kwento lang na, ay, ganyan, ganyan, ganyan. Nung panahon na kaya namin gawin lahat siya, ganyan. Hindi pwedeng ganun. Kailangan makita talaga na marunong ka. So, automated workflows. So, streamline ang hiring process by integrating the applicant tracking system and providing real-time results. So, ito, pagtayo mo doon sa, sa computer, may results na, meron na kaagad score, no? So, ito pa yung isa, Common Harbor Assessments o Common Harbor Assessment, Situational Judgment Test, SJT, Evaluate Decision Making. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Decision Making in the workplace. No? Common sense, common sense. Kung ano yung nakikita mong sentido común, no? Sabi nga nila, di paling di ka na mag-aral, basta may common sense ka eh. Mabubuhay ka sa mundong to, baka mag-excel ka pa, di ba? Kasi marami ngayon, walang common sense, kitang-kita nyo naman. Di ba? Tingnan nyo sa mga paligid nyo, kung paano sila mag-isip, no? Pinalawig lang yung lisensya, di ba? Okay na sa kanila yun. Hanggang doon na lang, no? So ganyan sa paligid mo, marami ka makikita mga ganyan na talagang nuknukan, no? So, cognitive ability test measures numerical, verbal, and logical reasoning, no? So, yan, personality test, assess traits like teamwork, adaptability, and leadership. So, dito makikita yung pa-smile ka, tapos nakikipagkaibigan ka na kagad sa mga paligid mo. Kasi, kailangan ng gelling. Sa workplace, kailangan na magkaka-vibes kayo. Hindi pwedeng may bida-bida, no? Hindi pwedeng yung isa ay may superpower. Hindi pwedeng mga spoiled brat, di ba? Dahil, nakakahawa yan. Yung galit, yung inis, yung negative energy, nakakahawa yan. Hindi lang yung isang taong may negative energy, kundi pati yung buong team mahahawahan ng negative energy. Ibig sabihin talagang laban kayo sa team, no? Laban sa gera. 'Di ba? Importante 'yan. So yung gelling tawag diyan. Tapos typing and multitasking test often used for customer service and data entry roles 'yun. Pag ikaw napayagan ng non-voice, yung talagang puro chat, tinatawag ng chat box, kailangan magaling ka mag-type, no? So magaling ka mag-type. Mamaya babalikan ko 'yan sa actual na mga test na ginawa ko. Yung day, ayan. Tapusin lang natin to Ito, how to prepare for an Harbor assessment. Understand the job role. Research what skills the company is looking for. So, importante to pag kayo in-interview, pag binanggit niyo yung research, I research online before I talk to you. Ganyan. Ibig sabihin, nagre-research ka, no? So, ibig sabihin ni advance ka mag-isip, nagre-research ka. Before and after. So, ibig sabihin, kung ano nangyari sa history at ano mangyari sa future, di ba? Hindi yung nag-aabang ka na lang, no? Nag-aabang ka na lang kung ano darating. Ibig sabihin wag mo nang imbentohin yung gulong na imbento na. Hindi, wag mo nang sabihin na noong unang panahon, maraming nasunog yung bahay nila dahil sinindihan yung posporo. Sinindihan yung kortina. So, wag mo nang ulitin yun, no? Nakita mo na, may gumawa, no, nasunog yung bahay nila, di ba? So, wag mo nang ulitin ngayon yun. Alam mo na parang ganun yung understanding your job roles and research on it. Practice sample test. So, meron tayong get familiar with cognitive and situational judgment. So, ayun na naman yung mga common sense, no? Bilisan ng utak. Bilisan mo ang utak mo. Bilisan mo, parang makukuha mo yan kung ikaw ay nagmomotor o nagbabike, no? So, pagka may babangga na sa'yo, halimbawa, 2 sasakyan, sumalubong sa'yo, halimbawa, 2-way street, tapos pagkita mo, 2 na palang kotse ang diretso sa'yo. So, paano ko mag-judgment, no? Kung ako yon, nangyari na ilang beses sa akin habang nakamotor ako, lumulundag ako sa side, no? Sa bangketa or sa putikan. Basta hindi na ako nag-iisip pa. Aalis ako sa harap ng mga kotse dahil babanggain nila ako, no? So hindi ko na iisipin na sinong may kasalanan, sinong may right of way. Okay, kung sabihin ko dito ako sa side ko kasi right of way ko to, ibabanggain ka ng kotse, di ba? So patay ka dahil mas malaki 'yon. So doon mo makikita yung mabilisang pag-iisip at saka yung focus, no? So stay focused and manage your time, no? So, ito naman yung sinasabi ko sa inyo may timer. So, tinitignan kung kayang-kaya mong to work efficiently. Tapos, ito yung be honest in your personality test. Diba? Just be honest.
there are no right or wrongs. So ito, ganito yan eh. So dahil nalaman na natin yung gusto nila sa Harvard, kaya siya nandyan. Hindi ko lang alam kung sino si Harvard, baka isang tao yan eh. Isang tao na naka-invento nitong Harvard Assessment Program, no? So every BPO, yan ang unang-unang dadaanan mo bago ka mapunta sa initial interview, no? Para hindi na sila magsayang. Kasi ang una niyan, since this is a BPO with a voice, so titignan muna nila kung magaling yung tono mo, yung punto mo ba, yung tono ng boss mo. Bibigyan ka ng 1 to 15 awards, let's say association, no? So babasahin mo lang yun, may lalabas na word, association, o kaya organization, or confirm, or let's say education, Mississippi, mga ganong words, or titignan muna yung tono, I understand, vocabulary, alphabetically, no? So yung mga words na ganon, bibigyan ka ng maraming ganon, yung usually yung ginagamit dun sa trabaho mo. Let's say surprise, or thankful, or retreat, closure. Ayan, lalabas lang yung mga word na yun. Titignan muna kung paano ka magbitaw, no? Tapos pagkatapos nun, gagawin na nilang sentence yun. So, let's say, thank you for your concern, no? Tapos, sasabihin nila, gagawin na lang 2 sentence yun. Lalabas lang yung sentence, I'm so happy for you. Thank you for your concern. Diba? Tapos, lalagyan nila ng question. I'm so happy for you. When is your birthday? No? So, I'm so happy for you. Dahil I'm so happy for you, syempre, hindi mo naman pwede siya, I'm so happy for you. When is your birthday? Hindi naman pwedeng ganon, di ba? Parang, di ba? I'm so happy for you. When is your birthday? So, dahil question, when is your birthday? Dahil question mark yun eh. So, ganon ang hinahanap nila. Tapos, ang susunod niyan, meron na nagsasalitang napakahabang sentence. Gagayahin mo. Let's say, thank you for calling the restaurant. Did you order some pizza together with your iced tea? So, ganun na. Medyo magsasalita yun. Tapos, gagayahin mo. Gagayahin mo yung eksaktong tono niya, no? So, maraming sentence na ganun. The refrigerator is not getting any colder. Can you ask a technician to fix it right away? So, gagayahin mo yun. No? So, yun ang mga test. Marami yun. Marami. Siguro mga 50, no? Gan sa manawa ka. Tapos, ang susunod nun yung parang sa NCEE test. Titignan naman yung analysis ng brain mo. Bibigyan ka ng mga, alam nyo yun, yung alin-alin dito ang naiba. No? Alin ang naiba. Ganun. Bibigyan ka ng 5 picture na, kunwari may arrow, arrow left, arrow up, arrow right, arrow down, tapos may isang arrow na 45 southeast. So alam mo na kaagad, no? Anong naiba ron? May arrow up, arrow down, arrow left, arrow right. So yung isa southeast, so hindi siya balansyado. So minsan merong mga shapes yun eh, mga shapes, merong equal shapes. That's why equal stroke of lines, dalawang nag-i-intersect na image. Equal sila, no? Let's say dalawang diagonal line, dalawang cross, dalawang bilog, o dalawang wave na magkamukha. Tapos yung isa hindi balansyado, no? Isang line na mahaba, isang line na maiksi. So yun ang pipiliin mo. Sabi mo hindi yan kasama dito sa grupong to. Marami yun. Parang sa NCEE nga nung pagpapasok ka ng college, no? Ganun, tinitignan yung ability mo na mag-distinguish ng kung ano ang naiba. Under pressure. Ngayon, eto pa isa. Bibigyan ka ng isang buong sentence, isang buong paragraph, isang buong kwento under time pressure din. 7 minutes, mga ganyan. Lalagyan nila ng mga blanco yun, mga 5 blanco. Tapos yung mga blanco na yun, papipiliin ka ng 5 words, no? So, sabi nila, intindihin mo yung paragraph. Intindihin mo raw yung paragraph para mailagay mo yung nawawalang
word under time pressure, pero lumalabas naman na pag may pinasok ang ibang word dun sa loob ng sentence na yun, pag hindi match, kahit hindi mo alam yung storya ng paragraph, hindi siya papasok, hindi siya magmamatch. Makikita nyo, halimbawa, ang sumunod blank 2, di ba? Bawa nilagay niya may lumabas na word na dog 2. Bawa, together, blank together. Ang unang choice ng word, dog together. O, tapos susunod, bind together. Tapos sumunod, underwater together. So, makikita mo na, yung dog together, hindi bagay. Yung bind together, pasok, di ba? Yung underwater together, hindi rin bagay. So, kahit hindi mo maintindihan yung kwento ng paragraph, sabi mo na bind together. Kasi yun ang tamang, yun ang tamang kadikit ng word na yun, di ba? So, kahit ganun. Kasi under time pressure eh. Tapos, sa sobrang under time pressure, mag-give up ka na. Ayaw mo na. Ayaw ko na! Buset! Gaganon ka na kagad. Kasi nakikita mo na, nagwa-wind na yung clock eh. Parang lilipat na siya sa susunod na test, no? Babagsak ka nun. So, bilisan mo lang na ganon. Tapos, yung susunod naman, ito na. Yung, sasabihin ko sa inyo, dun sa 3 Harvard test na pinasok ko, ito yung kwento. Papakita ko sa inyo. Kailangan alamin nyo to. 3 yun, different companies. Ito yung kwento. Andito na sa taas. Ayan ang kwento. Ayan The stock market crash of 1929. Hindi ko alam kung bakit yan pa rin lagi sa 3 company. The stock market crash of 1929. Of course, sinong interesado sa kwentong yan? Kakaiba kasi kwento nito. Kaya lalo na yung mga bata, yung mga high school graduates, yung mga 18 years old, walang pakialam dyan. Kahit na siguro yung mga tenured na, medyo may edad na, walang pakialam. Hindi interesting yung story kung tutusin. Pero lagi yung lumalabas. Kasi ang gagawin sa inyo, paiintindi sa inyo yan. Tapos ipapakwento. Diba? The stock market crash of 1929 was one of the most devastating financial collapses in history, marking the beginning of the Great Depression. So, ang sa-search sa internet, gusto nyo alamin to, is the Great Depression. Diba? Dito rin ang galing yung mga tinatawag nilang Black Thursday, Black Monday, Black Tuesday. Diba? Minsan ginagamit pa nga ng pangalan ng mga terorista yan. Diba? Black September, Black Tuesday. Diba? Kasi, nung time daw na yun, 1929, talagang significant. Kasi ang nangyari kasi dito, naapektuhan ng buong mundo. Ito, tignan nyo, cause of the crash, speculation and overvalued stocks. So, isipin nyo who cares about the stock? Sino bang may stock sa atin? Tsaka sino mahilig sa stock market? Pero, pinapaalam sa atin to, alam nyo kung bakit? Tinitignan kung kayo ay kahit papano updated sa mga nangyayari sa history. Lalo na sa Amerika. Kasi sa Amerika to eh. Pero, apektado yung buong mundo. Tapos, kaya rin tayo nagkaroon ng Securities and Exchange Commission dahil dito sa nangyaring to. Tsaka kung bakit ano nangyayari sa mga bangko natin. Tsaka, yung buyout, no? Tsaka yung, meron dito eh, papakita ko sa inyo may nangyari dito eh sa Amerika na may mga Lehman Brothers, alam niyo yung Lehman Brothers, may mga stock market firms na talagang magko-collapse na. Ang ginawa, sinagip ito ng gobyerno. Sinagip ng gobyerno, binigyan sila ng pera. 'Di ba? Kaya parang ang hirap intindihin bakit ganun. Babagsak sila eh. Tayo nga hindi makahingi ng pera kung kani-kanino, pero yung mga kumpanya sinasagip yan pagka yan ay babagsak na ng bilyon-bilyon ng halaga. Sinasagip ng gobyerno yan. 'Di ba? Ito ang nangyari sa cause of the crash, speculation and overvalued stocks. Investors engage in excessive speculation. Ito yun. Ito pinakapunto nun. Pinakapunto, borrowing money to invest. Isipin mo, uutangin mo para mag-invest ka. Wala kang pera, ika nga. Wala kang pera, uutang ka para mag-invest. Diba? Ang sama nga di ba? This led to the inflated stock prices far beyond their actual value. No? So yung mga stocks, kasi ganito yan mga kumpanya, pwede kang bumili ng stocks niyan, magiging part owner ka na ng kumpanya. Kahit na anong kumpanya, Pepsi, Coca-Cola, IBM, basta't nilabas yan sa market na nagbebenta sila ng stocks, kahit mga bangko, pwede kang bumili dyan, tapos
maging owner ka na nila, di ba? Sabi mo, di ba, naglolokohan nga, wow, yaman mo, stockholder. Kahit meron kang 2 shares lang ng Google, di ba? Ito nangyari diyan, number 2, weak banking system. So, nung time na 1929, many banks were poorly regulated. No? Hindi kagaya ngayon, siguro meron na sila, pero nangyayari pa rin 'to. Number 3, overproduction and economic imbalance. Industries, especially agriculture and manufacturing, were producing more goods than consumers could buy, no? So hindi na balansyado. More goods were produced than the consumers could buy. So number 4, declining consumer confidence. People began realizing that stock prices were artificially high and started selling off shares. So yan yun. Yan yung nangyayari. Artificial na ang mga presyuhan ng stocks. Parang Bitcoin or parang mga ganon. Tama, mga Bitcoin, di ba? Di mo alam kung anong mangyayari kinabukasan at saka yung mga, ano ba yun? Yung mga sa games, di ba maglalaro ka tapos magkakaroon ka ng maraming pera. Bitcoin din yata yun eh. Tapos yun, key events, Black Thursday, the market dropped sharply and panic set in, leading banks to try to stabilize the market by buying shares. Black Monday, October 28, the Dow Jones Industrial Average fell 13% in one day. Black Tuesday, the worst day of the crash. Stock fell another 12% with 16 million shares traded. Consequences. Ito consequences, the Great Depression, 1929 to 1939. So hindi yan isang dekada. The crash led to massive bank failures, rocketing unemployment, and severe poverty worldwide. Nakita niyo yun? Yung Great Depression sa Amerika, naapektuhan niyang buong mundo. Loss of wealth, investors lost billions, wiping out life savings and bankrupting businesses. Regulatory reforms. In response to the U.S. government introduced regulations like the Securities and Exchange Act of 1934, creating the Securities and Exchange Commission to oversee market. So, di ba meron din tayong SEC rito to oversee the market. Ngayon, nagtataka kayo, bakit alam ko to? Kasi mahilig ako tingin-tingin sa YouTube ng documentary na nadaanan ko to. Kaya naintindihan ko. Ngayon, nagulat lang ako kung bakit nasa Harvard to. Kasi kung ito, babasahin mo ngayon, magugulat ka, hindi mo maintindihan talaga ano pinagsasabi nila, di ba? Di ba? Tsaka tingnan niyo yung nangyari sa Lehman sa securities. Tsaka yung ano ba isa yun? Basta recently lang yun panahon ni Obama. Yung mga stock companies finre up ng government. So ito lumabas ito, kaya kailangan pag-aralan nyo to. Kasi 3 harbor na, ito ang kwento. Hindi nagiba. So yun ang ano ko sa inyo sa Harvard exam. Kailangan maipasa nyo to kasi ito yung simula sa mga hiring sa BPO. Kailangan maipasa nyo to. So yun lang. Thank you so much and happy hunting.